Okay, ayan. So, nag-read pa ako kasi Valentine's ngayon. Para ito sa lahat ng mga may ka-date ngayon. Ano, inyo. So, sabi ko nga, hindi lang naman for lovers ang Valentine's. Para din to sa friends, sa family natin, at of course, for yourself. So, don't forget to love yourself. Ayan. So, happy Valentine's po sa mga pinipilit na lang din dyan ang relasyon nila. Hala, joke lang po. Happy Valentine's din po sa mga um, nagse-celebrate ng Valentine's kahit hindi naman na masaya ang relasyon nila. Hala, sobrang bitter ng atake. Joke lang po, joke lang. Happy Valentine's sa mga LDR. Ayan, 'di ba? Sobrang daming magse-celebrate ngayon ng um, Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa mga walang jowa. Laban lang tayo. Yes, laban lang. 'Di ba? Pangako ko sa inyo na magla-live tayo ng February 14 sa mga walang ka-date diyan. So, ako ang magiging ka-date nyo this time. Okay, so pa-share muna ng live natin mga church. Share nyo muna and then tap your screens. So sabi ko nga kahit kakunti lang manonood at this time, 5 items ng test items sa professional education, 15% ang equivalent, and 22 items from assessment of learning. So mas marami ang child and adolescents, 30 items. And then ang teacher and the school curriculum, ayan, 45 items. Okay, tapos ang teaching profession, tapos na tayo dito, 23 items. Tapos na rin tayo sa child and adolescent, 30 items. And then yung field study and teaching internship natin ay 30 items. Ayan. Yun po ang bumubuo sa professional education exam. Okay? Alright. Now, let's have the first item. The first item, how does measurement differ from evaluation? A measurement is assigning a numerical value to a given trait, while evaluation is giving meaning to the numerical value of the trait. B, measurement is the process of quantifying data, while evaluation is the process of organizing data. C, measurement is a prerequisite of assessment, while evaluation is the prerequisite of testing. And D, measurement is gathering data, while assessment is quantifying the data gathered. O, anong sagot niyo dito mga chair? Pakisagot nga, baka magkamali pa din kayo ha. O, ilagay niyo sa comment section ang sagot niyo bago natin ibigay yung answer key. O, lagay muna. Alright, okay. So, simplihan lang natin, para mabilisan lang. When we say measurement, mga chur, this is the numerical value, ng raw score ng student. For example, si student nakakuha sa math quiz ng 18 out of 20, then si teacher, i-record yung score niya as 90%. So, that's the measurement. That's the numerical value of the raw score. Alright? So, again, kapag measurement, purely numerical siya. Alright? Kapag naman po evaluation, mga sure, it's the descriptive interpretation. Okay, halimbawa ay, it's either outstanding, very satisfactory. So, ang sagot natin dito, of course, ay letter A. Measurement is assigning a numerical value to a given trait, while evaluation is giving meaning to the numerical value of the trait. Kapag measurement is the numerical value. Kapag evaluation, it's the interpretation or you are giving meaning dun sa numerical value. Ayan, sabi dyan, a student gets a numerical grade of 80. What is his descriptor for his level of proficiency? A, satisfactory, B, fairly satisfactory, C, very satisfactory, or D, did not meet expectations. Okay. So, ang sagot natin dito mga chur ay letter A po. Satisfactory. It's not fairly satisfactory. So, paano natin madaling matatandaan itong descriptors at grading scale na nakikita natin sa card ng learners? Okay, ito. Ayan. Ito na yung nakikita natin sa card, right? Now, paano natin madaling tatandaan to? Kapag daw did not meet expectation at bagsak ang bata, ang grade niya below 75. Okay? Below 75. So, madali lang naman tandaan yan. Kapag did not meet expectation, below 75 ang grade ni bata. Now, kapag fairly satisfactory, 75 to 70, 79 daw, mga cheer. Now, paano ito madaling tandaan during my review? Kung mapapansin nyo, si fairly satisfactory, yung letter F, kapag binaliktad mo yan mga cheer, parang number 7 siya, diba? So, nalilito rin kasi ako sa mga numbers. So, ang ginawa ko na lang, paano siya madaling tatandaan? Kapag si F binaliktad mo, para siyang 7, right? O, ayan. So, ibig sabihin, ang grade ni student ay naglalaro lang sa line of 7 kapag fairly satisfactory, hindi siya lalagpas doon. So, again, 75 to 79 po ang fairly satisfactory. Binaliktad na F. So, okay. Now, paano kapag pumasok na siya sa line of 8, 80 to 84?
And 80 to 84. Satisfactory na yan. Kasi kapag dinagdagan mo tong S na to, ng baliktad na S, parang infinity na siya. So, number 8 na, right? Ayan. So, number 8 na siya. So, ibig sabihin, nag-uumpisa si satisfactory sa 80 to 84. Ayan. Ano? 80 to 84. Very satisfactory naman mga church. It's still line of 8 pa din ang grade ni student. But 85 to 89 na siya. Okay? That's very satisfactory na. But still, nasa line of 8 pa din. Hindi siya lalagpas. Now, kailan lalagpas? Sa outstanding na 90 to 100. So, letter O. Diba? Para puro 0 na yan. 90, 91, 92, until 100, outstanding na ang grade ni student. So, ganun nyo lang tatandaan. So, madali na siyang hindi na kayo malilito. Kapag 80, tanggalin mo na agad si fairly satisfactory, diba? Tanggal na agad si fairly satisfactory kasi nga, kapag fairly, line of 7 lang lahat yan. Tanggal na natin to. Did not meet expectation, tanggal na agad kasi below 75 naman yan. Kapag very satisfactory, 85 to 89 na yan. So, ito lang tayo, si satisfactory. Diba? Nagets nyo yun mga chur? Malinaw na ba? Malinaw na? Hindi na malilito? Sige nga. Sagot. I get a grade of 87. What is its descriptor? A, very satisfactory. B, satisfactory. C, fairly satisfactory. Or D, outstanding. Una natin tatanggalin dito. Tanggalin na natin si outstanding kasi that's 90 to 100. Ano? 90 to 100 yan. Tanggal na. Puro 0, 0 yan. Outstanding yan. Okay. Ano po pag satisfactory mga chur? 82. Very good. 80 to 84. Ayan. Kapag fairly satisfactory, ibigay nyo nga. Fairly satisfactory. Ayan. 75 to 79. Ayan. So, ibig sabihin, ang sagot natin dito, of course, ay very satisfactory. It's letter A kasi nga 87 na siya. And kapag very satisfactory, that's 85 to 89. Alright. Next, proceed tayo. How is the final, ayan, nagdadalaga ako. How is the final grade per subject for grades 11 and 12 obtained? A, get the average of the grades for the 2 quarters. B, get the average of the grades for the 2 quarters. C, get the average of the grades of all subjects for the 2 semesters. Or D, get the average of the grades of all subjects for the 4 semesters. Ang letter A ay get the average of the grades for the 4 quarters, ha? Ano po ang sagot natin dito? Sige nga, iba-iba pa rin. C, may B, may C. Letter B, ayan, get the average of the grades for the 2 quarters. Ayan, so kasi nga, diba, meron tayong 2 semesters. Doon sa 2 semesters na yun, may 2 quarters each. Okay? So, si 2 quarters na yun, siya po ang pagsasamahin para sa final grade per subject. Per subject. Ayan. Okay? Kapag kindergarten, wala pa pong numerical grades. Okay? Anong ginagamit natin dyan? We use checklist, diba? Ang aking pamangkin ay kinder. So, ang meron sa kanila yung mga checklist, anecdotal records, portfolio, instead of numerical grades. Okay? Sino nga father of kindergarten natin mga chur? Sino nga po yung father of kindergarten? Naniniwala siya napaka-important daw ng play pagdating sa learning. Friedrich Froebel. Ha? Si Froebel po. Okay, ayan. Grade 1 to 10 naman po, ito yung mga conditions. So, for you to be able to be promoted to the next grade level, you need to pass all the subjects. Now, paano kapag bumagsak ka sa isa or dalawang subject? You must take remedial classes. Okay? So, ulitin mo yung particular subjects ngayon para maka-move ka to the next grade. Ayan. Now, kapag 3 na or more subjects pa ang nabagsak mo, then you will be retained dun sa same grade level na yon. Ha? Okay, pakitandaan nyo, nilalabas yun sa left. Ano? Ngayon kanina, grade 11 to 12 naman, per subject, you will get the final grade by averaging the quarter 1 and quarter 2. Okay? Next, Ms. Del Sol rated her students in terms of appropriate and effective use of some laboratory equipment and measurement tools, and if they are able to follow the specified procedures, what mode of assessment should Ms. Del Sol use? A. Journal assessment. B. Performance-based assessment. C. Traditional assessment. Or D. Portfolio assessment. Okay, sagot kayo. Nakakatama na kayo sumagot ng question, mga chur. Mataas na po ang awareness nyo. Marami na kayong alam sa Prof. Ed. That's performance-based. Ayan. Performance-based po yan. Bakit? Bakit? When you say performance-based, mga chur, this is still pasok sa alternative. Ano, kapag nakita nyo to nang walang performance-based assessment, papasok pa rin to sa alternative. Ano, let's talk about this first. Traditional assessment muna tayo. Ano daw kapag sinabi natin traditional assessment? So, traditional assessment, lahat ng conventional assessment natin na ginagamit sa school. And typically, paper and pencil test yan. Anong example natin? Multiple choice, true or false,
Matching type, okay? Fill in the blanks, completion, short answer, or essay test. Ano pinaka-example natin dito? The standardized exams. Ibig sabihin, objective po ang traditional. Ano, objective po. Ano mini-measure niya? The knowledge or memory recall ng bata. Ano? So, nandyan papasok ang mga achievement test, di ba? Ayan. Standardized nga, pag sinabing standardized, objective po yan katulad ng LET. So, ang LET natin ay traditional assessment. Alright, maliwanag yun mga cheer. Next. Sagutan niyo ito mga cheer. Which test format is best to use if the purpose of the test is to relate inventors and their inventions? A. Short answer. B. True or false. C. Matching type. Or D. Multiple choice. So, lahat ito ay under traditional assessment pa rin, ha? Since you are going to relate or you are going to match the inventors sa kanilang inventions, of course, we are going to use matching type. Ano? Matching type. Alright. So, alin dito ang mga selected response? Alin? We have the multiple choice, true or false, as well as the matching type. Kapag constructed response na po, ayan na yung short answer and essay test natin. Okay? Maliwanag yun mga church? Alright. Here is a completion test item. The blank is obtained by dividing the blank by the blank. The rule in completion test item construction violated is, okay, A. Avoid over-mutilated statements. B. Avoid grammatical clues to the answer. C. Avoid infinite statements. Or D. The required response should be a single word or a brief phrase. Okay, sagot. Mga cheer, pa-share ng live natin ha, pa-share. Ayan, avoid infinite statements, tanggalin mo lagi yung mga always, most, diba? Definite dapat ang sagot mo. Dapat ay hindi mo confuse si learner. Ayan, so, tama po ang avoid infinite statements. Ano ang violate? Ayan, avoid over-mutilated statements po ang sagot natin dito mga chur. Ibig sabihin po, sobrang dami ng missing words. Ayan, so, very confusing na siya. Anong hinahanap dito, diba? Sobrang dami ng missing words. And dapat reasonable po. Too many blanks kasi, of course, masyado na siyang confusing. Alright. Okay. Next, which does not belong to the group? Ayan, which does not belong to the group? A. Completion, B. Matching, C. Multiple choice, or D. Alternate response? Which does not belong to the group? Sagot nga kay mga chur. Completion, matching, multiple choice, or alternate response? Okay, alternate response ba mga chur? Sure na ba kayo dyan? Final answer na ba? Alternate response? Yung nating alternate response, ibig sabihin, there's either or format po ang pagsasagot dyan. May two possible answers and mamimili ka doon sa two possible answers na yon. So, in simple terms, si alternate response, ang common formats niya ay true or false, yes or no, fact or opinion, correct or incorrect. Ayan po ang alternate response mga chair. So, alin dito ang hindi kasama sa group? Si completion. Okay, si completion po mga chair, kung mapapansin mo, siya lang po dito you have to provide, you have to provide the answer. Dito po lahat you are just going to select. Dito magko-construct ka ng answer mo sa completion. Dito you just have to choose between yes or no. Sa multiple choice, pili ka lang sa A to D. Ayan, sa mga options, si matching type, you just have to choose from the column B. So, si completion po. Dahil si completion ay constructed response. Gets nyo mga cheer? Chair John Mark, dito lang po kayo mag-avail sa akin TikTok profile. So, if you want to message me on my FB account, nasa bio ko po ang link. Ayan, open nyo yan sa browser para ma-message nyo ako sa Facebook. So, tap the let's same profile po. Alright, let's proceed. Now, we're going to talk about alternative assessment naman. So, yung kanina, sabi ko nga, yung, ito. Sana yung item na yun. Ayan. Si Ms. Del Sol daw ni-rate niya yung students niya in terms of appropriate and effective use of some laboratory equipment and measurement tools. So, si teacher dito gumamit siya ng rubrics, right? Ayan. So, ang sagot natin dito ay performance-based assessment. So, under po siya ni alternative assessment. Dahil kay alternative assessment, we have portfolio assessment and performance-based assessment. So, ano daw ba pag sinabi nating alternative assessment? Ibig sabihin po, ito na yung lahat ng non-traditional assessments na gagamitin natin. Okay? So, you focus more on the learning process po rather than just giving grades. Ibig sabihin dito, hindi lang para sa memory recall ni bata. You are also evaluating the students' creativity, okay? Critical thinking skills and their understanding as well. Are going to encourage deeper thinking po sa mga bata. Katulad ng portfolio nga, okay? Portfolio, mga oral presentations, ayan, under siya ng performance-based assessment. Katulad ng mga poster making, declamation, ayan. Okay? Maliwanag yun mga chur?
Maliwanag po? Portfolio is under alternative assessment, sure. Huwag po kayo malilito dyan. Portfolio assessment. Okay, ano ba pag sinabi natin showcase? Ito po yung mga ginagamit natin to showcase our best works. Ano, saan pa daw ito ginagamit on job application? Ipapakita mo yung mga best works mo. So, alternative assessment po yan, ha? Huwag po kayo malilito. Ano kapag growth and developmental portfolio? So, ang pinapakita dito is the progress or the growth of the learner over time. Ano, yung progress niya sa isang, halimbawa sa isang subject. Ayan. Pag working portfolio, ibig sabihin ang mga laman nito usually ay mga revisions. Diba? Revisions, yung final draft, okay, working portfolio po yan. Kapag growth and developmental portfolio, halimbawa, nandun yung mga works mo, your drawing since day 1 until sa pagaling ka na ng pagaling. So, dun makikita yung progress mo. Diba? Ayan. Okay, next. Which will be the most authentic assessment tool for an instructional objective on working with and relating to people? Okay, sagot kayo dyan. Yes, kapag reflective portfolio po ay journal po yan, reflective journal. Alright? Ayan. A, writing articles on working and relating to people. B, organizing a community project. C, home visitation. Or D, conducting a mock election. Okay, sagot kayo mga chur. Ang sagot natin dito ay letter B, organizing a community project. Okay, si conducting a mock election, even though may teamwork siya, it's more structured at saka less comprehensive siya. Sabi kasi kapag you are organizing a community project, nakikipag-collaborate ka, may real-life interaction ka, and pwede ka gumamit ng mga problem-solving skills sa pakikipag-interact mo sa community. Alright? Okay, so mas direct to. So, ang sagot natin dito ay organizing a community project. Home visitation, masyadong limited yung scope, diba? Hindi mo ma-assess completely kung yung skills in teamwork at broader collaboration ba ay magagamit sa home visitation na yan. Pinaka-the best po natin na answer dito ay organizing a community project. Ayan. Yung letter A naman, it's more focused on writing skills, diba? And you're understanding concepts about working and relating to people, but it's not the most authentic here. Ayan, this is the authentic assessment. Authentic assessment, ibig sabihin, you are mirroring the real-world situations and applications na po. You are applying your practical knowledge to real-life context na. Okay, an example dito natin, yung mock election nga, organizing community projects, mock job application interviews. Ayan, so ibig sabihin, it's based on real-life tasks and experiences na mga chair. Pakitandaan yan ha. So you are going to demonstrate na what you have learned that you can apply on the real world. Okay, dito na yung hands-on learning natin. To summarize, yung tatlo, again, kapag traditional po, anong focus, knowledge, and recall lang. Objective po, paper and pencil exams, ha? Anong examples natin nga ng traditional? We have exams, quizzes, standardized tests. Ayan. Alternative, you are already going away from the traditional assessment or paper and pencil assessments. Okay? So, you are going for creativity, critical thinking skill ng bata. Okay? Anong example nga natin? Portfolios. Okay? So, you're measuring the deeper learning na ng bata, ang alternative. Again, lahat ng non-traditional assessments natin ay papasok sa alternative assessment. Okay? Pag authentic po, tandaan ang purpose po kapag authentic, you are mirroring the real-world situations na or the real-world applications na. Okay? Example, again, mock job application interviews, okay, mock elections. So, you are evaluating practical skills na ng bata. Alright, okay. May masasabi ako ng examples, tapos sabihin nyo kung alternative ba yun or authentic, ha? For example, nagsulat ka ng poem or short story based on a given theme. Ano yun? Sige nga, alternative or authentic? Okay, very good. That's alternative. Kapag authentic, that's more, it mirrors real-world situation na ina-apply mo na yung iyong natutunan. For example nga, you are organizing a mock election. Halimbawa, si student ay mag-act as candidate o mangangampanya at merong voting. Na magaganap. So, that's mock election. Kahit yung entrep, diba? Gumagawa ka ng mini business. Ikaw mismo ang nag-aasikaso. Diba, nung senior high school tayo, we did a mini business sa entrep. That's authentic assessment. Alright, next. The following are synonymous to performance objectives except A, learner's objective, B, instructional objective, C, teacher's objective, or D, behavioral objective. Okay, sagot niya kayo mga sure? Ayan, tatandaan yan, except. Okay, that's letter C po. Ano ba pag sinabi natin teacher's objective? Okay? Sinasamahan mo na ng mga goals na related sa mga teaching strategies. Yan, katulad ng classroom management, professional development, ayan na po teacher's objective. So, si learner's objective, si instructional objective, si behavioral objective, lahat po yun ay nagde-describe sa what the student should be able to do
after the learning process. Okay? Ayan. The learning outcomes po mga chur. Alright. Ayan, naka-red ako today ha. Ayan. Okay, so let's proceed sa parts ng lesson plan. We have the OSLEA format. At ano yung OSLEA na yan? Objectives, subject matter, learning activities, evaluation, and assignment. Ayan. Kapag sinabi natin objectives, ayan na nga po yung learning goals ni lesson. Ano? Si subject matter, that's the topic or the content na pag-aaralan natin. So, learning activities, ito na yung mga engaging tasks na makakatulong sa students to learn better. Ayan. Pag evaluation naman po, of course, those are the assessment methods na gagamitin mo to check the learning of your students kung naintindihan ba talaga nila ang mga tinuro mo. Ayan. At kapag assignment, of course, that's the homework or practice activity ni bata. Ayan. Okay, so maliwanag po ba ang SLEA format? Ngayon, sa ABC model na parts of learners, objective. Okay? We have the audience, behavior, condition, and degree. Ayan. Okay, ito na yung ABC model natin. Ito na ang parts of a well-written objective. Ayan. Ano ba pag sinabi nating audience? Ayan, nandiyan na ha. Basahin natin yung example dito of a well-written objective. The student should be able to perform a folk dance following the appropriate steps with 90% accuracy. Okay? So, sino si audience? Yan na po yung learner. Alright? Kapag behavior naman po, ito na yung observable or measurable action. Ito na yon yung perform a folk dance. Alright? Kapag naman po condition, under what condition? Okay? You need to follow the appropriate steps ng folk dance. That's the condition. And yung degree, it's the level of performance na expected mo sa bata. Ibig sabihin, with 90% accuracy po, or the degree of performance. Alright? Ayan. So, pakiintindi lang po yan, ha? At si 90% accuracy or yung degree po, mga chair, usually po ay implicit na yan. Ibig sabihin, nakatago na. Di ba pag gumagawa tayo ng lesson plan, during our teaching internship, nakatago si with 90% accuracy. Sana po ba kasi yan nakikita dun sa scoring or sa rubric na ginagawa natin. So, usually talaga, hindi na natin sinasama yan sa objective. Diba? Hanggang ABC na lang. Audience, behavior, and condition. Alright? Maliwanag po yun? Okay. And then, saan po papasok si cognitive, si psychomotor, at saka si affective domain? Kay behavior. So mga behavioral objectives po yan. Kapag cognitive domain, ibig sabihin po, understanding, you're remembering, you're analyzing, and ayun. Okay? So, example nga natin dyan, yung the student will identify, the student will analyze. Okay? That's cognitive. Okay? Ibig sabihin, knowledge and thinking skills. Alright? Kapag psychomotor, it's your physical skills or your action or physical movement. Example nga natin, the student will demonstrate, the student will perform. Okay? That's psychomotor. And kapag naman po affective domain, that's your attitude and values. For example na nga is the student will express appreciation, o kaya the student will, appreciate, diba? Ayan. That's affective domain. Okay, next. Which is claimed to be the overall advantage of criterion reference over norm reference interpretation. Okay, tomorrow mga chair ay, tayo? Gen Ed. Gen Ed tayo tomorrow. Tinatapos ko lang itong assessment of learning. Meron po tayong Gen Ed chair. Alin daw dito? Which is claimed to be the overall advantage of criterion reference over norm reference interpretation. A, an individual score is compared with the set mastery level. B, an individual score is compared with that of his peers. A, an individual score is compared with average scores. And D, an individual score does not need to be compared with any measures. Okay, sagot kayo mga chair. Letter B ba? An individual score is compared. Okay, kapag may compared with that of his peers na, that's automatically norm reference interpretation. It's not criterion reference. Kapag compared with average scores, again, this applies to norm reference. Ano ba kapag norm reference? Kinukumpara mo yung performance ni bata sa kanyang kaklase. Okay? Sa iba. Okay? Ayan. No comparison to any measure. Ano po ba pag sinabi natin criterion reference? That's letter A. You are comparing na the performance of the student sa set mastery level or set criteria. Okay? Well, yan na po ngayon ang grading system natin, 'di ba? Criterion reference na, hindi na norm reference or ranking, right? 'Di ba? Kaya nga marami ng with honors, mga with high honors. All right? Ayan. So kapag criterion reference, ang performance ni bata nakabase sa fixed standard or isang mastery level. All right? Katulad nga po sa LET. Example po natin sa LET, 'di ba? Yung 75% yun na po ang criteria para ikaw ay pumasa sa board exam. Okay? So, criterion reference po yun.
Alright, ayan. Kapag norm reference, again, may ranking po yan. Nira-rank mo si student compared sa iba. Alright, next. 4. Bakit Sir Hali? Teacher Liza does norm reference interpretation of scores. Which of the following does she do? A. She used a specified content as its frame or of reference. B. She describes group performance in relation to a set mastery level. C. She compares every individual student score with other scores. D. She describes what should be there for performance. Sagot. Nabanggit ko na kanina, right? Okay. Kapag use a specified content as a reference, okay, may specified content na or criteria ka as reference, that's automatically criterion, ha? Criterion yon. Kapag describes performance in relation to a mastery level, again, criterion pa din yan. Okay? Kapag describes what should be their performance, sa ano na yan, formative assessment or instructional planning. So, beyond na yan sa norm reference. So, ang sagot po natin dito ay, of course, letter C. You compares every individual scores with every individual student scores with other scores. Okay? Pakitandaan yun ha. Maliwanag naman na ang criterion at saka norm reference. Yan. Teacher J discovered that her pupils are weak in comprehension. To further determine which particular skills her pupils are weak in, which test should Teacher J give? A. Standardized test. B. Placement. C. Diagnostic. D. Aptitude test. Okay, sagot kayo. Anong dapat gamitan para makita yung strengths and weaknesses ni bata? That's diagnostic. Letter C. Kapag diagnostic test, again, ina-identify natin kung saan ang strength at weaknesses ni bata, saan siya nahihirapan. Okay? Kapag standardized test, again, mini-measure mo na yung overall performance ni bata. Kapag placement test, sectioning po yan. Ha? You are determining the appropriate level or class for the student. Okay? Kaya nga po sectioning ang ating example dyan. Saan mo siya ilalagay? Okay, saan siya nararapat ilagay? Aptitude test, ito naman yung mga potential ability ni bata. Yun ang mini-measure mo dyan. Ano? Hindi yung kanyang current comprehension skill, pero kung saan siya magaling, di ba? Aptitude test. So, mini-measure mo dyan yung potential ability ni bata. Parang ano, yung sa convergent, divergent na movie. Kung napanood nyo na yun, di ba? Merong aptitude test doon. So, titingnan kung saan ka nag-excel. Anong talent mo? Anong skill mo? That's aptitude test. Alright. Now, let's proceed to the assessment methods. We have the assessment for, assessment as, and assessment of learning. Ano ba pag sinabi natin assessment for learning? Kapag assessment for learning, mga cheer, tatandaan natin, for before and during learning po yan pumapasok. Okay? Before and during learning. Ano ang example natin? The diagnostic exam. Okay? Before instruction po yan nila ina-administer si diagnostic. Kapag pre-test, okay, kailangan mong alamin kung ready na ba si bata dun sa bagong lesson mong ibibigay. So, si pre-test po, ginagamit lang natin para masukat yung prior knowledge ni student, pero hindi po natin yan kinigradean. Hindi siya kasama sa final grading. Okay, hindi po siya kasama sa final grading computation. Pakitandaan yun ha. Okay. Kapag naman po formative quizzes, ito yung feedback driven. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng test during the lesson para makita mo kung meron ka pang dapat i-improve, okay, sa instruction mo. Alright? Yan ang formative quizzes natin. Kapag placement test, nasabi ko na kanina, that's sectioning. Okay? Ilalagay mo kung saan appropriate na level si bata. At aptitude test ay, mini-measure ang potential ability ni student. Alright? Ayan. Kapag assessment of learning naman po, pag assessment of learning, that's the end of the learning process na. Ibig sabihin, after, or off na, tapos na. Okay? Ang pinakang best example natin dito is the summative. Okay? Summative assessment. Ibig sabihin po, final judgment. Anong purpose mo sa assessment of learning? Gusto mo nang i-evaluate yung student achievement kung na-achieve nila ang learning outcomes at the end of the learning process. Again, mini-measure mo na ang overall performance ni bata. Okay, ano examples daw natin dito? We have the summative and the final exam. Ano itong mga final exams natin? Ito yung mga high stakes test na. Ano pag sinabi natin high stake? Kapag yung malaki na yung nakataya, okay, significant na yung impact niya sa estudyante. For example, yung mga final exam natin, di ba? Yung quarter test, di ba? Periodical exam. Okay, kasi yung mga result itong test na to, ide-determine niya na yung decision kung ikaw ba ay makakaakyat on the next level, diba? Halimbawa sa LET, diba? Ang LET ay standardized exam yan. Ang National Achievement Test, diba? Ibig sabihin, sinusukat na yung overall
achievement. Okay, overall learning. Yan, maliwanag yun mga chair, maliwanag. Kasama na rin dyan si performance task. Ibig sabihin yung mga final project, mga presentations natin, na graded lahat. Okay, graded na. Ibig sabihin, ang purpose ni summative ay para sa pag-grade na natin sa kanila. Okay? I-evaluate na kasi natin yung overall learning ni bata. Ayan, malinaw na mga chair? Okay? Kapag naman po assessment as learning, student-centered dyan. Ano? Ibig sabihin, tinutulungan si student para ma-monitor yung sarili nilang progress and for them to take responsibility of their own learning. Ano, ibig sabihin, nag-encourage ka na ng self-reflection dito at self-regulation. Kaya ang example natin dito, self-assessment, peer assessment, so nagbibigay ka ng feedback sa isa't isa, learning journals, reflective journals, at saka mga portfolio. Ibig sabihin, collection mo ng mga works mo. Okay? Para makita mo yung growth mo and yung progress mo. So, assessment as learning, your own learning. Okay? Maliwanag po yung tatlong yan, mga chair. Now, let's give an example. Item. Okay. Ito na, ang very controversial na item. Which of among the following teachers below did not perform a formative assessment? A. Miss Murphy, who asked questions when the discussion was going on to know who among her students understood what she was trying to stress out. B. Teacher Jaya, who administered a 10-item test to find out the specific lessons which the students failed to understand. C. Sir Jason, who gave a short quiz after discussion thoroughly the lesson to determine the outcome of his instruction. D. Prof. Edang, who administered a readiness test for the incoming freshman students. Okay, sagot kayo mga chair. Sino dyan ang hindi nag-perform ng formative? Ano ba pag sinabi natin formative assessment? Nangyayari during the learning process. That's formative assessment, ha? Example natin dito ay quiz. Ano? Okay, now. Okay, para hindi kayo malito. Sige, let's talk about this. Sino daw dito ang hindi nag-perform ng formative assessment? Tingin ako mga sagot nyo. Letter C. Sure ba kayo mga chair? Letter C ba ito? Letter C ba? Pakibasa ng ayos ang item. Alright. Okay. Nakisa-isahin natin. A. Miss Murphy, who asked questions when the discussion was going on to know who among her students understood what she was trying to stress out. Correct. Formative assessment. Ginagawa niya during. Okay? During the discussion, nagtanong-tanong siya. Letter B. Teacher Jaya, who administered a 10-item test to find out the specific lessons which the students failed to understand. During na din to. Okay? During the instruction na. So, ang pagpipilian natin dito is letter C and letter D. Bibigyan ko kayo ng chance para baguhin ang sagot nyo. Alin dito ang hindi during, okay? During the instruction ginawa. Alin dyan? Ang maliwanag na not during the instruction ginawa. Okay, letter D po ang sagot natin dito mga chair. Bakit? Explain ko sa inyo ng maliwanag. Si letter C po mga chair ay still an example of formative assessment. Hindi pa po siya papasok sa summative assessment. Anong keyword yung ginamit dyan? Bakit nyo inilagay sa summative? Kasi po si outcome dyan ay hindi po learning outcome ang tinutukoy. Anong tinutukoy dyan? The outcome of his instruction. Okay, natin again, na summative assessment, it's the final judgment of learning. Ibig sabihin, ina-evaluate mo na yung overall learning. Ang goal mo dito, i-determine kung naabot nila yung final learning outcomes. Okay? Kaya kapag sinasabi natin summative, final judgment na. Alright? Pag formative assessment, dito ka nagbibigay ng quizzes para malaman mo kung naiintindihan ba ng student yung tinuturo mo or may need ka bang i-adjust sa instruction mo or sa teaching mo. Okay? Kasi nga, kapag example natin ng formative assessment, quizzes, ibig sabihin, you are getting feedback dun sa outcome ng instruction mo, kung effective ba or may dapat ka pang i-adjust. Okay? Hindi learning outcome ng bata. Ang quiz, ginamit niya para makita niya kung effective yung instruction niya. Okay? Alright. So, si letter D po ang sagot natin dito. Bakit? Ano ang letter D? It's a type of placement test. Placement test po ito. You administered a readiness test for the incoming freshman students. Saan mo sila ilalagay? Alright? Okay. Maliwanag yun? Maliwanag mga chair. Bakit letter D ang sagot natin dito? Kahit balik-balik ta rin mo yan, letter D po yan. Okay. Ibig sabihin lang, si letter D before instruction siya. At si letter A, si letter B, at si letter C, during instruction po lahat yan. Alright. Okay. I hope maliwanag na po yun mga chair. Okay. Ito pa, another controversial item sa LET. Which of the following is not congruent by way of match qualities and behavior among teachers? A. Fair is to inventive methods. B. Hold a high expectation is to no limit for student performance. Letter C. Prepared
is too ready to teach, or letter D, personal touch is too approachable. Okay, anong sagot natin dito? Sige nga mga chur. Ayan. May natawag sa akin. Wait lang. Tingin nga na sagot yung mga chur. Alin po dito ang hindi congruent by way of match qualities, behavior among teachers? Letter B ba? Letter B ba? Sige nga, I'll give you a chance. Okay, I'll give you a chance to change your answer. At tinatanong po kasi dito mga chur, ay alin daw ang hindi congruent? Meaning, alin sa mga options na yan ang hindi tugma, ang hindi synonymous, ang hindi aligned, ang hindi match na behavior ni teacher sa binigay na quality sa option. Okay? Ayan. Okay. Walang tumama. Letter A. Bakit letter A? Sa mga nagsasabi, kasi nirasyo to sa GC namin, at sa mga nagsasabi na hindi daw dapat nag-hold ng high expectation si teacher, kaya mali ang letter B, wrong yun, sir. Okay? We teachers must always hold high expectations sa learners natin. Okay? Bakit? Para ma-encourage natin sila, para ma-push natin sila to their to reach their full potential. Okay? Hindi po natin pwedeng i-limit si student. Okay? At sabihin na, okay na yan, hanggang dyan lang ang kaya mo. Hindi po. Okay? Kaya nga sila nag-aaral. Kaya nga nandito tayo to guide them and push them para lumabas yung full potential nila. Okay? Kaya po, si option B ay match sa isa't isa because we hold high expectation. Therefore, we never, okay, we don't limit the student's performance. We don't restrict the student performance. Okay? So, ang option B, C, and D, kahit balik-balik po natin yung terms na yan, ay match sila. Bakit letter A ang sagot? Bakit letter A? Very simple lang. Ang quality at behavior hindi nag-match, hindi congruent. Bakit? Kasi sinabi natin fairness, equality. Kapag sinabi natin inventive methods, that's creativity. So, aligned ba sila sa isa't isa? Hindi. Okay? Hindi. Inventive methods meaning creativity. Fairness, equality. Huwag po nating papasukan ng outside perspective, okay? Na sinasabi po ng iba dyan, kaya daw gumagamit ng inventive methods para magkaroon ng fairness dahil daw diverse learners, dahil meron daw tayong multiple intelligence. Para daw maabot sa equality, dapat gumamit tayo ng mga creative methods. Doon pa lang mga chur, lumabas ka na po sa context ni question, okay? Dahil po, bakit lumabas ka na ulit sa item mga chur? Po na dahil nga may multiple intelligence, that's correct. But in a different context na po, in a different situation na po, or different condition na. Huwag mo pong ilayo sa simpleng tanong na alin daw ang hindi nagmamatch sa isa't isa based on the given behavior presented here. Okay? Based on the given behavior and quality. Okay? Maliwanag ba yon? Maliwanag na ba mga sure? Bakit letter A ang sagot natin dito? Okay. Meron po bang question ating ayan. Okay, maliwanag ba? Crystal clear ba? Bakit yon? Ayan, happy Valentine's mga chur. Yes po, live po ito. Hello, naka-live tayo, hindi to replay. Ayan. Okay, so, nagets na po ba kung bakit hindi congruent si letter A? Okay, kung bakit hindi siya tugma sa isa't isa? Ay, pen pala dapat. Ito po ang sagot natin dyan. Okay. Okay. Fair and inventive methods. Ayan po ha. Ayan ang sagot natin dyan. Correct po si hold high expectation. Correct din si prepared, ready to teach, and letter D. Nakuha ko kasi yung sagot. Diba? Very good. Alright. So, ito po kasi, sabi nung aking isang reviewee, yung enrollee ko na, napanood niya kay Sir Melvin Boracho, nakasagot dito ni Sir Melvin ay letter B daw. Okay? Now, I also learned a lot from Sir Melvin when I was still reviewing Salet mga chair. I respect and idolize Sir MB so much. But of course, sabi nga ni Sir, hindi din siya perfect. He's like us na maaari din siya magkamali. Though he really aims for 99% or 99.99% na accuracy sa kanyang ratio. Okay? But, open po siya, mga chur. Once na may doubt tayo sa isang item, we can always do our own research, and then come up with the final answer na isasagot natin pag lumabas tong item na to sa exam. Ibig sabihin, kailangan mong, kapag may doubt ka sa mind mo or sa puso mo, na yung item na yun, parang there's something wrong. Parang hindi nagmamatch siya sa knowledge ko. Okay? You can do your own research. Okay? Kasi po mga chur, hindi talaga may iwasan, na kahit sa iba't ibang review centers or even here sa Top Dalet, even me, na mapasukan minsan ng outside perspective ang pagrarasyo ng items. Kaya po dapat lagi tayo magpaka-detective Conan. Para maimbestigahan natin, alin ba talaga yung dapat natin isagot sa board exam. Okay? So malinaw yun mga chur?
Okay, send the heart nga kung malinaw yun. Tao na nagkakamali. Ayan. Of course, hindi naman tayo perfecto dito. But again nga, sabi ko, kapag may doubt kayo sa isang item, you need to do your own research. Pag may doubt kayo. Pero syempre naman, kapag very obvious na, hindi nyo na kailangan mag-research. Ayan. So, lagi din naman namin ini-aim na 99% parang safeguard, na ang nirarasyo namin ay tamang info. Now, kung meron nga kayong doubt, then do your own research. Ayan. Magpaka-detective ko na. Linaw na yun sa inyo mga cheer, ha? Para po kasi yung mga problematic item na sinasabi na parang super hirap. Hindi naman pala to problematic item kasi nga merong exact na sagot. Pero ano mga problematic item natin na tinatawag? Katulad nung yung man-made. Okay? Very controversial yun, di ba? Mga chair, kung alin daw sa mga options ang hindi man-made, natural. Okay? Anong sagot daw doon? Okay, according sa PRC, doon sa mga nag-oath taking, binanggit daw po sa PRC na ang sagot nila doon ay rice terraces. Okay? Coming from PRC na. Ibig sabihin, sa answer key nila ay rice terraces yon. But still, yung tanong na yon na which of the following is natural and not man-made, according sa ang pamimili na Stonehenge, rice terraces, ano pa kayo sa Pizza Tower ba? And then Taj Mahal, right? Correct? If I'm not mistaken. Bakit po problematic item yon? Kasi po, pag sinerch mo yan mga chair, lahat po yan ay man-made po. Okay? Lahat po yan ay papasok sa man-made. Now, hindi natin alam kung saan galing yung source, kung bakit meron silang tatawagin doon na natural, but still, sino ba susundin natin dyan? Yung answer key po ni PRC, dahil yung test item mo ay sila mag-check. But still, dapat kung sa, sa item analysis ay rejected yung item na yon. Pero sabi nga, pag nandun na tayo, pag nabasa mo yun, hindi ka naman pwede magreklamo sa proctor na, sir, wala po dito yung tamang sagot, hindi mo na magagawa yun. So, what you have to do is to choose the best answer, okay? Or yung pinakamalapit. And now, ang correct answer nga daw, according to PRC, sa kanila ay rice terraces daw po ang natural and not man-made. Maybe because meron siyang, contoured with human, tawag dito, creation at saka natural. Okay, combination siya ng natural and man-made. Okay, ayan. So, ang sagot daw ng PRC doon ay rice terraces. Pero I hope din na isama yung hindi na isama siya sa next season. Kasi nga, problematic item siya. Kahit balibalik na rin natin, kahit saan nyo i-search, lahat yun ay man-made. So, no need to argue. Okay? Wala tayong pwedeng pag-arguehan dito dahil lahat yun ay man-made. But, pag sinama ulit yan ni PRC, according to them, rice terraces daw po ang sagot nila doon. Okay? So, yun ang isagot natin. Diba? But in real life nga, problematic sa item. Okay, next. A quiz is classified as A. Diagnostic test, B. Formative test, C. Summative test, or D. Placement test. Ayan. A, ano sagot dito? Letter. Ayan. Okay, Chair Hali, yes po. Ayan, napakadami ng rationalization dyan, diba? Napakadami. Yes, sinabi nga rin ni Sir, sabi din sa ibang review center na sinip lang daw ng tao but not man-made. Now, kapag by the book, pag sinerch mo po yan, kahit sa ang sources na si rice terraces ay man-made. Okay? Kaya po problematic yung item. So, we can't argue about that dahil lahat po yun ay man-made. Ngayon, ang isasagot mo po, dahil ang according to PRC, sa answer key nila ay rice terraces yun, then it's rice terraces. Okay? Pero, dapat rejected talaga yung item na yun. Okay, ang sagot natin dito, of course, sinabi ko na kanina, quizzes is a kind of formative test. Okay, type of formative test po yan. Alright, next. What characteristic of a good test will pupils be assured of when a teacher constructs a table of specifications for test construction purposes? Excuse me. A, reliability, B, content validity, C, construct validity, or D, scorability. Okay, sagot kayo mga chair. Ayan, may nag-aaya mag-date sa akin. Ala. Pero ni-reject natin. Ala, ang ganda ni chair. Kasi, nagtuturo tayo, no? So, mas mas priority ko kayo. Hala. Okay. Ano daw, what characteristic of a good test will pupils be assured of when a teacher construct a table of specification for test construction purposes? Ano sagot natin dito mga chair? Pag table of specification ang ginagawa. Okay, very good. That's date sa review, yes. Kaya kung ka-date ko kayo, sana mag-send kayo ng rose. Sandan nyo naman ako ng rose mga chair. Okay. Sagot natin dito mga chair ay single din naman ako. Okay, kaya nga nandito ako, wala akong date.
Ayan. Okay, ang sagot natin dito, of course, ay content validity. Bakit content validity? Ano pag sinabi nating reliability test, mga chair? Pag reliability test, ginagamit natin to para malaman kung consistent or stable po ang result ng isang exam once na in-administer mo siya multiple times in the similar condition. Ano? Kaya nga may tinatawag tayong test retest. Alright? Ano naman po pag sinabi nating scorability? Kapag sinabi nating scorability, ibig sabihin yung test items mo ay easy to check. Ano? Ibig sabihin madaling i-grade objectively, 'di ba? Katulad ng mga multiple choice, meron lang siyang isang correct answer, kaya madaling checkan. Ano? Alright. Ano naman po pag sinabi natin construct validity? You are measuring the right skill, mga chair. Ayan na. You are measuring the right skill. Ibig sabihin, kung ang iyong tinetest ay math skill ng bata, dapat ang ibibigay mo sa kanyang test item ay solving problems. Ano? Solving addition problems, for example. At hindi essay. Ano? Kasi kapag essay ang binigay mo, ibig sabihin, your item or yung test mo lacks construct validity, diba? Again, you need to measure what you intend to measure. Okay? Pag content validity naman mga chair, kaya po table of specification, kasi nga, diba? You are creating table of specification when you are planning for the items. Ano? When the items are planned. O, diba? Kasi nga po, you need to cover all the topics na tinuro mo. Diba? Sabi ko nga, diba, yung last example ko niyan, kapag nagturo si teacher ng fraction, ng decimal, ng percentage, pag nagpa-exam siya, tapos ang ipinasok lang niya ay fraction, ibig sabihin, it lacks content validity dahil hindi niya po sinama lahat ng topics na kinover niya. Alright? So, it lacks content validity. Ano nga kapag content validity, dapat kompleto ang i-cover mong topics sa exam. Okay? Kung ano yung tinuro mo, isama mo yan sa exam mo. Pag construct validity, you measure what you intend to measure. Kung ang sinusukat mo ay math skill ng bata, then ang ibigay mo ay problem solving items. Okay, maliwanag po yun? Ayan. Bawal bang sabay jowa at lisensya? Bawal. Ang bitter ni Chair. Bawal. Kung inspirasyon si jowa, okay lang. Pero kapag distraction, iwan mo na yan. Hala, pinaiwanan. Malinaw po yun? Malinaw ba itong mga characteristic of a good test natin, mga Chair? Malinaw ba? Okay. Heart nga kung malinaw. Or send a rose. Hala, send a bouquet of roses nga kung malinaw itong ating item na ito? Oo po. Okay. Di ba yung meron tanong na when do we create table of specifications? When the items are being planned. Tama? Di ba yun yun? Another question sa let. Okay. Para nga daw po maisama mo lahat at wala kang makaligtaan. Ano? Ayan. Okay, next. Wag naman pong pupu ang isend, champagne. Puso naman po. Alright. Ayan, thank you po sa mga nagsasend ng roses. Happy Valentine's sa inyo, mga Chur. Okay, sagot dito. Ayan, thank you sa heart, Chur Jonard. Huwag naman po ang isend, ha? Pupo ba yun ng ice cream? Basta. Teacher Jane wants to determine if her student scores in the second grading is reliable. However, she only has one test and her students are already in their semestral break. What test of reliability can she use? A, test retest, B, split half, C, equivalent forms, or D, test retest with equivalent forms. Okay, sagot nga kayo, mga Chair. Pinipilit ko talaga may lumabas sa boses ko. Ano? Malat ba ako pakinggan, mga Chair? Malat? Okay. Hindi na po bumalik ang boses ko. Baka hanggang final coaching na ganito ang boses ko. Pagtyagaan nyo na po. Okay, ano sagot natin dito? Si Teacher Jane daw, may isa lang siyang exam. Okay, may isa lang siyang exam. Now, yung mga estudyante niya daw ay nasa bakasyon na. Paano daw niya itetest yung reliability ng exam niya? Actually, mga Chair, using split half po. Okay, split half. Bakit hindi test retest at split half ang sagot dito? Ano ba pag sinabi natin split half? Ibig sabihin po, hinahati natin sa dalawang part, okay, or dalawang bahagi ang exam natin. Yung iisang exam niya, hinati niya. Okay? Hinati niya. For example, yung kanyang exam ay 50 items. Now, hinati niya yung items na yon. Ang set A ay odd items, tapos ang nasa set B ay even items. Ibig sabihin, ang odd items ay 1, 3, 5, 7, tapos even items 2, 4, 6, 8. Now, tiningnan niya yung sagot ng mga estudyante dun sa exam na yon. Tiningnan niya kung yung sagot sa odd items at even items ay okay, parehas. Parehas mataas ang score nila sa odd items at sa even items. Ibig sabihin, reliable ang test niya. Reliable dahil parehas po ang result. Parehas matataas ang score ng students. Ayan. So, pinakamadaling magagamit ni Teacher Jane dito ang split half kasi nga, meron lang siyang isang exam na naipa-exam niya sa students and yun lang ang pwede niyang gamitin. Okay?
Now, bakit daw hindi test retest? Kapag naman po kasi test retest mga chair, ibig sabihin po, um, ah, gagamit ka ng isang exam, okay? Isang exam lang, alright? Tapos, i-administer mo siya ngayong araw, okay? Then, nakuha mo yung um, result. And then, i-administer mo ulit siya in the same condition, same set of students next week. Okay? Na kapag consistent ang results nun, same pa din, reliable lang exam mo. Okay? Gets niyo po yung mga chair? That's the test retest. Ibig sabihin, ini-administer mo siya ulit. Hindi lang once. Okay? In-administer mo ulit sa bata. Same set of students, same section, same number of students. Okay? That's the test retest. Ayan. Okay. Gets. Now, ano naman ang equivalent form mga chair? Pag sinabi natin equivalent form, ito rin yung parallel test. Ano? Ibig sabihin, nag-create ka ng dalawang magkaibang version ng test na same topic and same difficulty. Meron tayo ditong set A and set B. Magkaiba yung items nila, pero parehas po sila ng topic and difficulty. Okay? Gets nyo yun mga chair? Gets nyo? Same difficulty na level. Okay? Okay? Alright. Same mo silang binigay sa same set of students then. That's equivalent form. Ibig sabihin, equal po yung dalawang exam na yon kahit na magkaiba sila ng tanong. Magkaiba yung laman ng tanong, but equal po yun. Ibig sabihin, same level of difficulty, same topic. Now, letter D po, test retest with equivalent forms po, ay pinagsama mo lang si test retest at si equivalent form. Alright? Ayan. Gets yun mga chair? Gets po bakit split half? Alright. Ayan. Ay, sagot nga. A test is considered reliable if A, it is easy to score. B, it serves the purpose for which it is constructed. C, it is consistent and stable. Or D, it is easy to administer. Okay. Okay. May nagsasagot pa rin ng letter B ha. Ano ba pag sinabi nating validity? Validity po kasi ang letter B. It serves the purpose for which it is constructed. Ano? Validity po ang tinutukoy dyan. Ibig sabihin, you measure what you supposed to measure, what you intend to measure. That's validity. Okay? Ang reliability natin, dapat si test items mo ay consistent at stable. Okay? Alright? Gets nyo po yun? So, ang sagot natin dito ay letter C. Ha? Dapat may consistency sa exam mo and stable siya. Okay? Reliable is the consistent. Correct. Very good. Simple as that. It is easy to score. Ano to? Scoreability yan, of course. It is easy to administer. Ano yan? Adi parang ano lang, ano? So, the teacher administer the exam in the most convenient way. Diba? Ayan. Next. Doon tayo sa consistent. Hala, humugot naman si Sir Jonard. Ano, tama. Doon tayo sa consistent. Wag tayo doon sa una lang magaling. Ano, bare minimum lang ang binibigay. February 14 para sobrang bitter natin dito. Okay. Next item. Basahin nyo nga mga chair at ako'y ano na talaga. Malat na. Martina obtained an NSAT, okay, percentile rank of 80. This indicates that A, she surpassed in performance 80% of her fellow examinees. B, she got a score of 80. C, she surpassed in performance 20% of her fellow examinees. Or D, she answered 80% items correctly. Okay, ang sagot natin dito, letter C. Letter C ba? Shout out po sa itim na puso dyan. Pa-shout out daw. Shout out sa chair. Okay. Naka-red ako ngayon mga chair ha. O, red. Diba? Hindi po. Nagsa-celebrate din ako ng Valentine's. Pero hindi ako in love. Okay. So, nag-red po ako dito. Again, para sa mga couple natin dito na pinipilit na lang po ang relasyon nila. At sa mga couple natin dito na nagkukunwari pang masaya pero hindi na talaga. Sorry po. Sa mga tinamaan. Okay. So, ang sagot natin dito, hindi po letter C, mga chair. Okay? Hindi pa chair Junius. Later po yun. Dadaanan natin yung item analysis. Okay. Ang sagot po natin dito, mga chair, ay letter A. Okay? Letter A po. She surpassed in her performance 80% of her fellow examinees. Bakit? Pag ano nang tinutukoy natin dito? Relative position. Ano relative position na po? Ibig sabihin, yung percentile rank dito, ini-indicate niya yung percentage ng examinees na si test taker na outperformed niya yung mga kabatch niya sa exam. Okay? Alright. So, ang sagot natin dito ay letter A. 80th percentile. Kung ikaw ay nasa 80th percentile, ibig sabihin you're better than the 80% of the class na nag-take ng exam. Okay? Okay. Madami naman po siya na nagmamahal-mahalan. Decile, ibig sabihin, 10% po. Ano, in the top 10%, di nasa 10th decile ka. But, however, hindi naman to mamemekos-mekos kayo. Hindi masyado siya tinatanong. Ano madalas ang lumalabas sa exam? Percentile rank. Ano, kung napansin ko po yan sa, sa mga seasons. Ay, pero kapag halimbawa, ikaw ay nasa decile 10,
10. Okay? Kapag nasa decile 10 ka, ibig sabihin you are already on the top 10%. Kasi nga kapag decile, hinati sa 10 parte yung or yung grupo nyo. Hinati sa 10 bahagi. Okay? Stanine quartile naman po, kapag nasa top 25% ka, then you are on the 4th quartile. Diba? Okay? So, tatandaan nyo mga cheer ha. Ayan, may note tayo dito. Asa na? Kapag mataas po ang rank, mas maganda ang posisyon mo sa grupo. Okay? Pakitandaan yun ha. Kapag mataas ang ranking mo, halimbawa ikaw ay nasa 80th percentile, ibig sabihin, top performing ka, magaling ka kaysa dun sa 80% ng klase. Alright? Maliwanag yun mga cheer. Yun lang naman ang tatandaan nyo sa percentile rank. Pagtaas ng posisyon mo, paggaling mo. Okay, next. Alright. Ayan o, the higher the position, the better performance compared to the others in group. Tandaan nyo yan, mga cheer ha, pakitandaan. Next. Which applies when there are extreme scores. A, the median will not be a reliable measure of central tendency. The mode will be the most reliable measure of central tendency. C, there is no reliable measure for central tendency. Or D, the mean will not be a reliable measure of central tendency. Ayan na, nakakapag na ako ng bouquet of roses sa mga sinasend nyo. Sagot kayo mga cheer. Alin daw po dito ang pwedeng ang statement na match kapag sinabi natin may extreme scores or extreme values or outliers. Ibig sabihin yung kumpara mo dun sa ibang scores ay sobrang laki niya. For example, ang score ni student number 1 ay 80, si student 2 ay 90, tapos si student 3 ay 300. Okay, so ang layo. That's outlier or extreme score. Okay? Nagets niyo yan mga cheer? So, sa ano na po tayo dito? Central tendency na ang pag-uusapan natin. Measure of central tendency. Okay? Si median, mean, mode. Okay. Mga cheers, bakit kayo nagsasagot ng letter B? Okay. It's not always true naman. So, there is no reliable measure for central tendency. Incorrect. Siyempre, meron siyang reliable measure kapag may extreme scores. Okay. Sagot natin dito, letter D po. Okay, letter D. Which applies daw kapag merong extreme scores. Okay? The mean will not be a reliable measure of central tendency. Intindihin muna ang tanong, okay? Intindihin muna, bakit daw ba si mean ang hindi na magiging reliable? Kasi siya po ang most affected. Okay, si mean po ang most affected kapag may outliers. Ayan, pakitandaan itong mga to. Measure of central tendency tayo. Measure of central tendency. Okay, ang sabi sa statement D, the mean will not be a reliable measure of central tendency. And that's correct. Kaya yan ang sagot natin dito. Bakit? Si mean po kasi si average na po yan. Ano? Let's give an example. Okay? Si mean na ang average ng scores. Okay? Ng bata. Ayan. Alright? Si mean, ibig sabihin, the sum of all the scores, okay? I-divide mo kung ilan sila lahat. Okay? Doon mo makukuha si mean. The average. Okay? The average. Example natin dito sa score. 10, 15, 20, 25, 30. Okay? So, pag sasama-samahin mo sila, then divide mo, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5. So, ang mean natin dito ay 20. Okay? Gets nyo? So, again, si mean ay average. Most affected siya by extreme values. Paano yon? Pakita natin. Ayan. Paano daw kapag merong extreme values or outliers? Okay, ayan. So, si student 1, 2, 3, 4 ay 10, 15, 20, 25 lang ang score. Ngayon, si student number 5 ay 200. So, napakalayo. Ano? That's the extreme value na sinasabi. Pag in-average mo siya, ang mean niya 54. Malapit ba si 10 kay 54? Malayo. Si 15, malapit ba kay 54? Malayo din. Ibig sabihin na apektuhan si mean noong nagkaroon ng mataas na score. Okay? Yung sobrang taas, malayo na sa katotohanan sa mga kasamahan niya. So, very affected siya. Mabilis maapektuhan. Kung sa nagsasend ng heart ni Cupid. Okay. Punta naman tayo kay median. Pag median po, that's the middle value. Ibig sabihin siya yung nasa gitna. At siya ang pinaka-reliable kapag may outliers. Hindi, okay? Now, i-arrange muna po si score from descending or ascending order. Okay? I-arrange mo muna. 10, 15, 20, 25, 30, or 30, 25, 20, 15, 10. Okay? As long as makukuha mo yung nasa gitna. So, mga cheer, kapag binigyan kayo sa let ng examples, huwag nyo kakalimutan na i-arrange. Kasi pag pumili lang kayo ng hindi naka-arrange yan from ascending or descending order, magkakamali po kayo. So, alin dyan ang nasa gitna? Okay? Si 20. Ayan. Si 20, diba? 20. Ayan. So, ang median natin, automatic ay si 20. Okay? Alright? Gets nyo? Paano naman kapag 35. Okay, pag ganyan. Okay, kukunin mo po ang average ng dalawang nasa gitna.
Okay, gets nyo yan mga chur? I-average mo sila para makuha mo yung median. Ayan. So, again, nasa gitna po. Dapat nasa gitna. Alright. Paano daw kapag may outliers, mga chur, na sinasabi? Kapag may extreme value, ayan, halimbawa ay, wala pala ako nalagay na outlier dito. Halimbawa ay may 200 at saka 300. Ayan. OA na yung score. Para ganyan. Ibig sabihin, ang magiging, tagin natin dito, median natin ay C25, tama? Ayan, C25. Apektado ba siya ni 200 at 300? Hindi po. Ano? Hindi po. So, si median po ay hindi apektado ng outliers. Ibig sabihin siya ang pinakang reliable kapag may outliers at kapag walang outliers, edi si mean po ang pagbabasihan natin. Okay? Gets niyo po yan mga chur? Gets po? Alright. Ano naman po pag sinabi nating mode? Ito yung paulit-ulit lumalabas. Most frequently occurring value. Okay? Halimbawa, 2 beses lumabas si 10. Okay? Then si 10 ang mode natin. Okay? 2 beses lumabas si 10. 10, 10, 15, 20, 25, 30. Anong tawag natin dito? Meron tayong iba't ibang klase ng types ng mode. Kung lumabas na to, may isang number na umulit. That's unimodal. Paano kung dalawa na ang umulit? May 10, 10, may 15, 15. Ibig sabihin, ang mode na natin ay 10 and 15. Now, anong tawag sa kanya? That's bimodal. Okay? Pag mas madami, paano na tawag doon? Okay. Yes, okay. So, kapag may isa lang number na umulit, that's unimodal. Kapag dalawa ng number ang umulit, bimodal na yon. Okay? Alright. Gets na po yung mga chur? Maliwanag ba? Now, paano daw kapag ganito lang? Anong sasagot natin dito kapag ito ang given? Ano daw ang mode dito? Dito. Ayan. Anong mode natin dito? No mode. Ano? Walang mode. Okay? Pag madami na po ang lumabas, pag 3 above, multimodal na po. Okay? Dito po, walang modal. No mode ang sagot natin dyan. Wala namang naulit eh. Kasi nga si mode ay nauulit-ulit. Alright. Okay. Okay, gets na po. Gets na po ang measures of central tendency. Sa mga gusto pong mag-screenshot, yours na po ang central tendency. Erase. Huwag na natin i-erase. Nahihirapan ako. Ayan. Okay, maliwanag yun. Mga chur, okay na po ba?